Great morning, maulan na araw. So, let me uh, talk about the first lesson sa Prelim, no? Ano sa team na develop personal relationship with God. So, with lesson 1, it all starts with uh, God. It all starts with God. So, bago magpatuloy, let's pray muna. Maraming salamat, and we ask, O God, na ang inyo pong layunin sa buhay namin sa iyo nagmula nang siya po ang inyong ituro at ipangyari sa aming mga buhay. Salamat po ng marami in Jesus' name. Amen. So it all starts with God. No? There's a question, if you will be asked by your son or daughter, tanong na ito, what on earth am I here for? O bakit ako nandito sa mundong ito? Then what would be your answer? I cannot exactly recall yung mga sagot na dahil ibang student ko sa Culture 4 ay nagbigay ng kanilang sagot. Maybe you will say sa iyong anak, you're here to be loved by me, or you're here to enjoy life, you're here to be what you want to be someday, or you're here as my daughter or as my son. This question is about purpose o layunin o dahilan ng buhay. Bakit tayo nabubuhay? And yes, napakahalaga ng tanong na ito na we can equate o may tulad natin sa buhay. Yes, may mga tao na they decided not to go on sa buhay na ito because they failed na or wala na silang makita o di na nila makita ang reason o dahilan na para mabuhay sa buhay na ito. No? They would say, I don't see the reason to live, so it's no better para mabuhay pa sa mundo ito. Or they would say na mabuti pang mawala na sa buhay na ito dahil I don't see myself na dahilan para mabuhay o may ambag pa sa buhay na ito. And yes, so we can really say that yung pagkaalam natin ng purpose ng buhay ay equate, katulad o katumbas ng buhay. And yes, how miserable life would be if you don't see yourself with the purpose. At palagay ko, katulad din naman ng how life miserable will be if you live a life na hindi naman naayon sa purpose ng iyong buhay. So this question is really, sabihin na natin, higit pa sa $1 million question. What on earth am I here for? To discover our purpose in life or reason to live in this life, we will not see it in our selves, sa ating mga sarili, not even sa ating kapwa. But yes, we will discover the purpose ng buhay sa ating Creator, sa manlilikha, sa Diyos. Kaya nga sabi nga sa title ng lesson na ito, it all starts with God. It all starts with God. So to ask, what on earth am I here? Dapat itanong natin ito sa Diyos, sa manlilikha. What on earth am I here? God. Let me give you an illustration. Imagine, here's, just imagine, here's, I have holding a padlock. Very familiar tayo na meron itong susian. Pero how many of us sa pamilya kung ano yung purpose nitong dalawang maliit na hole? Isang padlock, isa lang. So, ano kaya itong hole na ito? And we can speculate. We can think like siguro ang purpose niya is a design, magamat
sabihin natin what of design making a whole. Or maybe some of us would think na speculate na siguro yan ay para sa kung mawala yung key, we try itong mga hole na ito para forcefully mabuksan itong o ma-unlock itong padlock, no? At ano pa naiisip ninyo, no, regarding sa purpose na bakit nandito yan. Pero all those we could think are all speculation. We can only really certain, sure, no, na yun talaga yung purpose, no, ng hole na ito by looking the manual nitong padlock or going to the creator of this padlock, the designer of this padlock. So then, only then, no, we can really sure, no, kung ano talaga ang pinaka-purpose nitong hole na ito. And I came to know na ang pinaka-purpose ng hole na ito, is to para i-drain yung water and so to lengthen, no, yung buhay ng padlock. So siyempre nasa labas siya, no, especially nasa labas siya, din umuulan. So para hindi mag-stuck yung tubig doon, that could cause, no, na masira yung padlock or hindi umaba ang buhay ng padlock. So yung mga butas na ito helps, no, to drain yung water. So after we understand, no, yung purpose nito, then we can appreciate, no, yung purpose niya, no? Na it's not just there, no, for nothing, kundi meron siyang reason kung bakit po siya nandiyan. So as with life, no, we can discover the purpose ng buhay natin, no? Again, not coming from us, not coming from people around us, kundi from our Creator, And at the end, so purpose in life, ang purpose ng life ay hindi makikita, no, sa ating mga sarili, kundi outside of us, sa Creator. And let me read, no, ang sinasabi ng scripture, and I will quote one words of Dr. R.C. Sproul. Mula sa Ecclesiastes chapter 12, 13 to 14, the end of the matter, all has been heard. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. For God will bring every deed into judgment with every secret thing, whether good or evil. At bilis sa Tagalog, sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang ang aking masasabi, matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Lahat ng gawin natin, hayagman o lihim, mabuti o masama, ay pagsusuri natin sa Diyos. Si R.C. Sproul naman, ito ang sabi, the purpose of life is to live in the presence of God, coram Deo, and for the glory of God alone, soli Deo Gloria. So let me leave you this question, nabubuhay ka ba sa presensya at sa kapurihan ng Diyos? Okay, morning, ingatan tayo ng Panginoon. I will ask you, no, na mag-send ng reflection o reaction, no, sa video na ito by sending at least 200, no, 100 to 200, 100 to 150 words, no, dyan sa ating GC. And that will serve as your attendance, no, sa araw na ito. Ingatan tayo ng Panginoon.